Kainis ka. Sumagot ka nga ng maayos, Sian. Inis na sikmat niya dito. I just give them the answer they want to hear. Para bumenta ang mga interview nila. Kailangan kong sakyan ng mga gusto nilang malaman para makaiwas na din sa madaming tanong. Paliwanag nito. Gaya ng anong tanong? Like for example, are you the next Count of England? Do you have a special girl today? What is your ideal girl? And so on and so forth. I just said yes to some of their question para wala nang follow-up question pa. Para dito, simple lang ang sagot nito. Pero sa kanya, mas lalo siyang naguguluhan. Are you really the next Count of England? Lakas loob niyang tanong dito. No. Walang kurap na sagot nito. Paano nangyari yun? Ang sabi sa akin ni Kim, ikaw daw ang susunod na Lord ng England. Surely, frustrated is all over her face. Again, not all in the news are true, Cassandra. Sagot nito sa kanya. Napabuntong hininga na lang siya sa naging sagot sa kanya ni Sian. Totoo ba na marami ka nang naging babae? Yung katulad ko. Pero sila binabahay mo. Ako, binili mo lang. Mahina ang huli niyang sinabi. Yes, simpleng sagot na naman ito. Ayaw na niyang magtanong. Parang mahihirapan siyang marinig ang sagot dito sa kanya. Bakit ang sungit mo sa akin nung unang beses mo ko nakita? Pag-iiba na lang niya ng usapan. It's my way of imposing my authority to you. Bali walang sagot dito. Pati sa mga tauhan mo? Takang tanong na naman niya dito. Yes. Kahit na mali pa din iyon. Tapos pinabugbog mo yata sina Margie at Mindy noon. Na hindi naman ito pinansin. May naalala siyang tanungin. Total nasa tanungan portion na naman sila ngayon ni Sian. At mukhang nagsasabi ito ng totoong sagot kaya sasamantalahin na niya. Paano mo ko binili sa nanay ko? Tanong niya dito. Nakita niyang nagnalit ang panga nito. Dumilim din ang ekspresyon ng mukha nito habang nakatitig sa kanya. It's late. Go to bed and sleep. Utos dito sa kanya. Napanganga naman siya sa biglaang pagbabago ng mood nito. Kanina lang, game na game itong sumagot sa mga tanong niya. Ngayon naman, biglang naging bad mood na naman. Pakiramdam niya, hinahalukay ang tiyan niya pero hindi naman siya makabangon-bangon dahil sobrang inaantok pa siya. Kaninang madaling araw kasi nang tumabi sa kanya siyan, ano pa nga bang ginawa ng damulag? Pinagod na naman kasi siya nito ng bongga. Kaya ngayon kahit na gusto niyang tumayo at magpunta ng banyo, hindi niya magawa sa sobrang puyat niya. Pasikat na din kasi ang araw nang matapos sila nito. Sobrang humihilab kasi ang tiyan niya. Para siyang nasusuka o nadudumi sa sobrang sakit ng tiyan niya. Hey, what's wrong? Naramdaman niya ang pagyugyug sa balikat niya. Sakit ng tiyan ko? Daing niya. Hindi niya maimulat ang mata niya pero ramdam niya ang biglang pag-angat ng katawan niya mula sa pagkakahiga. Naramdaman niya ang malamig na bagay sa bandang pang-upo niya kaya naman napilitan siyang magmulat ng mga mata niya. Nakaupo na pala siya ngayon sa inodoro at ngayon nga hinuhubaran na siya ni Sian para makapagbawas na siya. Pero pagmulat pa lang ng mata niya, agad siyang tumayo para lang dumukwang sa inodoro. Doon, halos isukan niya palabas lahat ng laman sa tiyan niya. Maging ang small at large intestine niya yata. Pati balon-balunan niya ilalabas na niya sa pagsusuka niya. What's happening to you? Puno ng pag-aalalang tanong ni Sian sa kanya. Sinisikmura ko. Sagot niya nang matapos siyang magsuka. Hapong-hapo siyang sumalampak sa sahig ng banyo. Para bang buong lakas niya'y napunta sa banyo at na-flush na niyang lahat. I'll call a doctor, sabi ni Sian. Tangkang aalis na ito para kunin ang cellphone nito nang pigilan niya ang binata. Magpainit ka na lang ng tubig. Nalamigan siguro ang tiyan ko kaya ako nagsusuka. Huwag kang OA, okay? Aniya dito at nagpaalalay ng tumayo.
Naghilamos at nagmumuglang siya at bumaba na sila para mag-agahan. Napataas pa nga ang kilay niya na makitang may nakahanda ng pagkain sa lamesa nang bumaba sila. Huwag niyang sabihin na si Sian ang naghanda ng lahat ng ito. Kasi naman, napakadami ng pagkain sa lamesa nila ngayon na parang nasa mansion sila ngayon. Alam niyang silang dalawa lang ni Sian ngayon sa rest house na ito. Kaya alam niyang maaaring si Sian ang naghanda ng lahat. Alangan naman kasing siya. Ano yun? Nag-sleepwalking siya at sleep cooking? Malabo naman yatang mangyari iyon. I did not prepare all of this, if that's what you're thinking. Inunahan na siya ni Sian. Naramdaman siguro nito na magtatanong siya. Ayoko niyan. Tanggi niya sa mga pagkain na nakahanda. Kumpleto ang lahat ng alam niyang pwedeng maging agahan niya pero wala siyang gusto ni isa man lang sa mga ito. What did you want? Tanong ni Sian. Gusto ko lang ng fresh na gatas ng kalabaw. Sagot niya. Ilang araw na niyang hinahanap-hanap ang gatas ng kalabaw. Parang gusto kasi niya ng gatas ng kalabaw na isasabaw sa mainit na kanin, nalalagyan ng konting asin tapos kakainin na niya iyon. Sa isiping iyon, parang nanubig bigla ang bagang niya. Please, Sian, gusto ko ng gatas ng kalabaw. Paglalambing niya sa binata. Napataas naman ang dalawang kilay nito habang nakatitig sa kanya. What is gatas ng kalabaw? Takang tanong nito sa kanya. Siya naman ngayon ang napataas ang kilay sa tanong ng binata sa kanya. Ang simple lang ng hinihiling niya, hindi pa nito alam. Fresh milk from a Carabao. Aniya. Doon naman parang naliwanagan ito. Agad nitong kinuha ang cellphone nito sa bulsa at may tinawagan. Naghintay lang sila ng halos kalahating oras at dumating na si Dave. Dala-dala ang pinabibili niya. Tuwang-tuwa naman siyang isinabaw sa kanin ng gatas. Halos makalahati niya 1 litro ng gatas ng kalabaw na binili ni Dave. Busog. Hinimas-himas pa niya ang tiyan niya matapos kumain. Nginisian lang niya si Sian. Sobrang saya niya na sa wakas, natikman na naman niya ang pangarap niyang pagkain. Nagstay pa sila ni Sian ng buong maghapon at magdamag sa Villa Cassandra bago sila bumalik sa Manila. Naiinis nga siya kasi naman nandoon nga sila sa tabing dagat pero hindi man lang na-practice ang swimming skills niya dahil hindi siya pinayagan ni Sian na lumangoy sa dagat. Nandoon lang sila maghapon sa loob ng villa at naglalaro lang ng board games, baraha o minsan sa kama naglalaro ng apoy na paborito ni Sian na laruin. Ay, I'm tired. Angal niya pagdating sa mansyon. As usual, nakaabang na naman ang mga tauhan ni Sian sa pagdating nila. Maligayang pagbabalik, Master at Young Lady. Bati pa ng mga ito sa kanila. Dahil pagod siya, hindi na niya nagawa pang gumanti ng bati sa mga ito. Pero nagawa pa naman niyang ngitian ang mga ito. Nakakailang hakbang pa lang siya sa hagdan ng pakiramdam niya nagdilim ang paningin niya. Kaya naman, agad niyang tinawag si Sian na nasa likod lang niya. Sian, naantok na ako. Please, carry me. Paglalambing na naman niya dito. Hindi naman siya nabigo dahil kahit hindi ito sumagot sa salitay, binuhat naman siya nito agad. Sa bisig pa lang nito'y nakatulog na siya agad. Nagiging antukin siya masyado nitong mga nakaraang araw. Kasi palagi ang ariba ni Sian ng madaling araw. Sa isiping iyo'y napangiti siya. Madalas naman kasi talaga silang magtalik na dalawa, halos araw-araw, gabi-gabi, madaling araw, siya kung gamitin ni Sian. Kahit tulog siya, ginagawa pa rin ito, kaya hindi na siya nagtataka kung sobrang pagod na pagod siya. Sinusulit lang ni Sian ang 10 milyon niya. Nasisiraan na yata siya ng bait kasi kanina lang nakangiti siya. Ngayon parang maiiyak na siya. And take note, nakapikit ang mga mata niya at ang alam niya'y natutulog na siya. Halos 2 linggo na mula nang manggaling sila ni Sian sa villa na ibinigay dito sa kanya. Simula din noon,
Napansin niyang hindi na masyado ang pag-uwi doon ni Sian. Madalas, mga taga-silbi na lang ang nakakausap niya na sanay naman na siya sa ganoon. Kapag hindi umuwi si Sian, dumadating si Dave para kumuha ng damit ni Sian. At kapag tatanungin niya si Dave kung nasaan si Sian, sasabihin ng binata na busy daw ang master nito sa negosyo. Minsan nga nararamdaman niyang dumating si Sian isang gabi pero hindi man lang ito nagtagal doon. Mukhang naligo lang at nagbihis tapos umalis na. Naiisip tuloy niya ang mga sinasabi ng mga tao sa paligid niya na baka nagsisimula ng magsawa sa kanya si Sian. "Young lady, kumain na po kayo." Pamimilit ni Mindy sa kanya. Simula kasi kagabi, hindi siya kumakain pa at ngayon ay gabi na naman pero hanggang ngayon wala pa din siyang ganang kumain. Naisip kasi niya na kapag nalaman ni Sian na hindi siya kumakain, baka umuwi bigla ang binata. Naiiyak siya sa isipin na baliwala na siya sa binata. Kasi noon, isang meal lang ang ma-skip niya. Agad na itong bumungad sa harapan niya at pagagalitan siya na kumain na siya. "Young lady, kumain na po kayo. Kahit kundi lang. Kagabi pa po kayo hindi kumakain." Nag-aalalang pangungumbinsi ni Mindy sa kanya. "Ayoko." Umiling pa siya. Tumayo na siya sa pagkakaupo at nagtungo na sa kama para mahiga na. "Ano pang silbi ko dito kung hindi ka naman na umuwi pa dito, Sian?" Malungkot siya. Namimiss na niya ng sobra si Sian. Nasanay na kasi siya na palaging nandyan ang binata kaya naman ngayon hinahanap-hanap na niya ito. Naramdaman niya ang malalim na pagbuntong hininga ni Mindy. Hindi ito umaalis sa tabi niya. Kaya naman kahit ayaw niyang maging bastos, nagtalukbong siya ng kumot at nagpanggap na natutulog. Hanggang sa ang pagpapanggap niya na pagtulog ay natuloy din sa pagtulog. Nagising siya na tumatakbo patungong banyo dahil sa pagduduwal niya. Ilang araw na din siyang halos araw-araw na nagsusuka dahil siguro hindi na siya nakakakain ng matino nitong mga nakaraang araw. "Are you sick?" Napaigtad siya nang marinig niya ang boses na iyon. Agad siyang umayos para masiguro na hindi siya nananaginip lang. Sa pagtayo niya, halos mabuwal din siya sa pagkahilo niya pero agad siya nitong sinapo. "Damn it, woman!" Mura nito. Dapat ay matakot siya sa pagbumura nito sa kanya pero parang natuwa pa siya dahil sa wakas nakasama na niya ngayon si Sian. Nasa harapan niya ngayon si Sian at nakatitig sa kanya na may galit at pag-aalala sa mga mata nito. "Ano bang ginagawa mo sa sarili mo? You're so pale and thin." Angil nito sa kanya. Naiiyak na hinipo niya ang pisngi ni Sian. "Ikaw nga." Aniya habang nakatitig sa mukha nito. "Yeah, it's me. And you're not dreaming, Cassandra." Sagot nito sa kanya. Tuluyan na siyang napahagulhol at niyakap niya ito ng mahigpit. "Sian, ikaw nga." Paulit-ulit niyang turan. Naramdaman niya ang pagganti ng yakap nito sa kanya, maging ang paghaplos nito sa likod niya. "Stop crying, woman." Pag-aalo pa nito. Agad naman niya itong sinunod para naman hindi ito magalit sa kanya. Inalalayan siya nito na makaupo sa kama nila. Ikinuha din siya nito ng bimpo na ipinampunas nito sa buong mukha niya. "Where have you been?" Tanong niya dito habang pinupunasan na nito ang leeg niya. "Busy at work. Madami akong bagong negosyong binuksan. And there will be a big event tomorrow night." Sagot nito. Muli, para na naman siyang maiiyak habang nakatitig sa mata nito. Nabisi naman na linisan siya. Hindi pa ito nagsawa sa kanya. Sadyang busy lang talaga ito kaya naman hindi ito nakakauwi. Muli na naman niya itong niyakap ng mahigpit. Sobrang miss na niya ito. "Hey, stop it. I just dropped by to change clothes and if you'll continue this, we might end up mooning." Bulong sa kanya ni Sian. Napangiti naman siya sa bulong nito. Hindi naman masamang idea ang sinabi nito. Bakit hindi nila gawin? Tutal, matagal nang hindi nila ginagawa iyon.
Sa villa pa nga ang huli nila na paggawa nito. I do really want to stay with you at this moment, but I can't. Maybe tonight, but not this very moment. Tanggi nito. Hindi naman siya nakaramdam ng pagkadismaya. Naintindihan niyang busy lang talaga ito ngayon kaya pinakawalan na niya ito sa pagkakayakap niya. Okay, aniya dito. Madali lang itong gumayak at iniwanan na siya nito agad. Magtatanghalian nang bisitahin siya ng doktor niya. Nakapagtataka pa nga dahil hindi naman niya matandaan na sinabi ni Sia na dadating ito para tingnan siya. Pero naisip na din niyang baka kasi nakita siya nitong mukhang may sakit kanina. Pero muli siyang nagtaka nang maalalang bigay ni nga pala itong kaharap niya. Okay lang naman ako, doktora. Aniya dito nang kamustahin siya nito. Wala ka bang napapansin na kakaiba sa katawan mo nitong mga nakaraang araw, young lady? Tanong nito. Mababakas sa mukha nito ang pag-aalala habang nagsasalita, kaya naman parang kinabahan na din siya. Bigla. Meron. Madalas na akong mahilo at magsuka. Minsan ding sumasakit ang tiyan ko o minsan din sa may bandang puson ko. Yun naman talaga ang obserbasyon niya. 2 linggo na ang nakakaraan. Mariing napapikit naman ang doktor nang marinig ang sinabi niya. Pero maya-maya pa'y bigla na lang lumuhod ito sa harapan niya at ngayon nga ay umiiyak. Nalalaki naman ang mata niya sa ginawa nito. Hindi ito ang unang beses na may lumuhod sa harapan niya pero hanggang ngayon nakakaramdam pa din siya ng pagkabigla sa lahat. Ano bang nangyayari? Tumayo ka dyan, doktora. Natatarantang utos niya dito. Buti na lang wala silang kasamang tagasilbi ngayon sa hardin. Pinalis kasi niya ang mga ito, kundi nakakahiya naman. Doktor itong nakaluhod sa harapan niya samantalang siya'y 2 years course na nga lang, hindi pa niya natapos. Patawarin niyo po ako, young lady. Nakagawa po ako ng isang malaking pagkakamali. Please spare my life. Ayoko pa pong mamatay. May anak akong kailangan. Ako. Umiiyak na pagmamakaawa nito sa kanya. Nanlaki naman ang mga mata niya sa sinabi nito sa kanya. Anong nagawa mo? Natatakot na niyang tanong dito. I mistakenly injected the wrong medication in you, young lady. Umiiyak na pag-amin nito sa kanya. Sinimulan na nitong ipaliwanag sa kanya ang lahat ng pangyayari mula sa araw na ipina-check up siya dito ni Sian. Hanggang sa pag-inject nito ng contraceptive sa kanya, hanggang sa mga natuklasan nga nito ngayon lang, pati ang paliwanag ng kalagayan niya ngayon. Para siyang namanhid sa narinig niyang paliwanag nito sa kanya. Kinakapos na din siya ng hangin kaya hirap siyang huminga. Tama ba ang narinig niyang paliwanag nito sa kanya ngayon? Don't tell anyone about this, lalo na kay Sian. Utos niya dito nang matapos ang paliwanag nito. Hindi naman natupad ang pangako ni Sian na pag-uwi nito kinagabihan. Pero okay lang din. Hindi niya alam kung paano niya haharapin si Sian ng mga sandaling iyon. Hindi niya alam kung paano ipaliliwanag ang kalagayan niya sa binata. Isa pa, iniisip din niya ang kalagayan ng doktor kung magkataon. Mapapahamak na naman ito ng dahil na naman sa kanya. Buong magdamag niyang iniisip ang lahat ng maaaring mangyari sa kanila ngayon. Young lady, nandyan na po ang sundo ninyo. Ani Mindy. Kunot doon naman niyang pinagmasdan ng dalaga na mukhang kitikiti dahil hindi ito mapakali sa kinatatayuan nito. Parang sobrang tuwang-tuwa ito ngayon. Saan ako pupunta, Mindy? Takang tanong niya dito. Sa butik po, young lady. Kasama niyo po si Margie para mag-ayos po sa inyo para sa party mamayang gabi. Masayang pagbabalita ni Mindy sa kanya. Nakaramdam naman siya ng kaba sa sinabi ni Mindy sa kanya. Wala naman kasing nabanggit sa kanya si Sian nang huli silang nagkausap kahapon kaya hindi siya nakapaghanda man lang. Para saan ba ang party na iyon, Mindy? Kinakabahan at tanong niya dito. Malalaman niyo din po mamayang gabi, young lady. Sa ngayon po,
tayo na po para makapaghanda na kayo para mamayang gabi. Excited na sagot nito sa kanya. Wala naman siyang nagawa kundi ang sumunod na lang sa sinabi ni Mindy. Pagbaba niya, nakita niya si Margie na hinihintay na siya. Dinala siya nito sa isang salon at doon i-make over. Matapos noon, dinala naman siya sa isang butik at doon naman dinamitan. Isang simple ball gown ang pinasuot sa kanya ni Margie. Parang tumaba ka yata, young lady. Nakangiting tanong sa kanya ni Margie. Parang hindi naman. Tanggi niya. Ngumiti lang sa kanya ito hanggang sa ihatid siya nito sa sakyan na maghahatid sa kanya sa hotel kung saan gaganapin ang party. Oo nga pala, young lady. The party will be a masquerade ball. Ito po maskara nyo. Kapartner niyo po si Master ng maskara. Habol pa sa kanya ni Margie. First time niyang makaka-attend sa ganitong party. Lagi mga simpleng birthday party lang ang pinupuntahan niya. Minsan pa nga, Christmas party lang ang pinupuntahan niya kasi yon ang required niyang puntahan. Pagdating niya sa venue ng party ay lalong lumakas ang tibok ng puso niya sa sobrang kaba na nararamdaman niya. Isinuot na niya ang maskarang ibinigay sa kanya ni Margie kanina. Young lady, bati sa kanya ng isang lalaki. Sinalubong siya nito at pinagbuksan siya ng pinto ng sakyan. Yumuko pa ito at inalahad ang kamay nito patungo sa loob ng hotel. Gaya niya, nakamaskara din ang lalaki kaya hindi niya makilala pero pamilyar sa kanya ang boses nito. Naisip na lang niyang kilala niya ito. Baka isa sa mga tauhan ni Sian. Master is waiting for you, young lady. Enjoy your night. Sabi pa nito nang nasa entrance na sila ng venue. Hindi na niya napansin pa ang nagsalita sa tabi niya. Mula kasi sa kinatatayuan niya'y rinig niya ang malakas na tugtog sa loob ng bulwagan. Huminga siya ng malakas ng makailang ulit. Alam marahil ng lalaking katabi niya na kinakabahan siya kaya hindi muna nito binuksan ang pinto. Ready na ako. Bulong lang iyon pero narinig pa din ng lalaki. Napansin niyang tumungo ito sa kanya bago nito tuluyang binuksan ng pintuan. Natulala siya sa nakita niyang ayos ng loob. Halata ang karangyaan sa buong paligid. Nakikita lang niya ito kapag nakakapanood siya ng mga pelikula na galing sa ibang bansa. Yung para sa mga royalty na party na may prince at princess. Lahat ng mga tao doon, mga magagara ang damit, maging ang kanilang mga maskara na suot, maging ang mga alahas, kitang-kita niyang nagkikislapan ang mga ito. Let's all welcome the arrival of young Lady Cassandra. Malikot ang mata niya. Pilit niyang hinahanap ang lalaking dahilan kung bakit siya nandito. Pakiramdam kasi niya titirisin siya ng mga taong nandoon kasi lahat ng mga nandoon nakatingin sa kanya na para bang may mali sa kanya. You're looking for who, my lady? Nanigas naman siya sa boss na bumulong sa kanya mula sa likod niya. Hindi siya maaaring magkamali. Alam niya ang boses na iyon. Kilalang kilala na niya ang boses na iyon. Kahit na hindi niya ito lingunin, alam niya kung kanino ang boses na ito. Siyan, bulong niya. Hindi siya nito sinagot pagkus hinapit siya nito sa bewang at iginiya papunta sa harapan kung nasa ng stage. I'll introduce you to everyone. Bulong nito sa kanya. Nanlaki naman ang mata niya sa sinabi ni Sian. Bakit pa siya ipakikilala nito sa mga taong nandoon? Yung kaba niya kanina, triple na. Pakiramdam niya ilalabas na ang puso niya sa dibdib niya sa sobrang lakas ng kabog nito. Nakakahiya. Naiinip na siya. Bigla na lang siyang iniwan ni Sia nang tumanggi siya sa gusto nitong mangyari na ipakilala siya nito sa madaming tao. Kaya heto siya ngayon, nakatunganga sa isang sulok. Naiinip kasi wala na naman siyang kilala dito. So, you're the newest toy? Napatingin siya sa boss nang bigla na lang nagsalita. Hindi pa nga niya alam kung siya bang tinutukoy nito dahil si Sian lang naman ang kasama niya dito na kilala niya.
Na-realize niya, siya nga lang palang nasa sulok ngayon kaya malamang siya talaga ang kinakausap nito. Pardon? Sagot niya dito. I'm Clarissa. Did it ring a bell? Nito sa kanya. Mistress Clarissa. Hindi niya makita ang buong mukha nito dahil na rin sa maskara. Parang nahiling niyang bigla na sana wala nalang maskara ang party na ito. Pero teka, nandito siya. Ibig sabihin, sila pa din ni Sian. Pleasure to meet you, miss. Kiming sagot niya dito. I'm Cassandra. Inilahad pa niya ang kamay niya dito pero hindi siya pinansin nito. You're just a trash. So stop imagining things that you're special tonight. This is Master's birthday. Don't ruin it. Banta nito sa kanya bago siya iniwanan. Nabigla naman siya sa nalaman na birthday pala ni Sian ngayon. Hindi man lang niya nalaman na birthday nito ngayon. Wala kasing nakapagsabi sa kanya. Hindi man lang siya nakapaghanda ng simple birthday gift para dito. Kailangan niya makaisip ng regalo para sa binata. Hindi pa naman huli ang lahat kaya kaya pa naman niyang makaisip ng regalo para dito. Nakaisip siya bigla na maaari niyang ibigay kay Sian. Medyo matagal na niyang hindi nagagawa ito pero confident naman siya sa magagawa niya at magagawa niya ito ng tama. Young lady, saan po ba kayo nagpunta? Bungad sa kanya ng isang babaeng nakamaskara din na lumapit sa kanya. Pamilyar sa kanyang boss dito pero hindi naman niya mapagsino kung kanino ito. Young lady, ako po ito, si Mindy. Sabi ng dalaga. Nalaki ang mata niya nang magpakilala ito sa kanya. Nandito naman pala ito. Sana kanina pa siya nito nilapitan nang hindi sana siya nainip kanina. Mindy, ako nga po, young lady. Kanina pa po kita hinahanap. Lumapit na po kayo sa stage at kanina pa nagagalit sa master. Bulong nito sa kanya. Malapit naman talaga siya sa stage, kaya pumunta na din siya doon. Nakita niya si Sian na kahit nakamaskara ito'y alam niyang hindi na maganda ang mood nito ngayon. Sian, aniya na medyo napalakas ang boses. Napasingap naman ang mga taong nandoon malapit sa kanya. Suminyas si Sian na lumapit siya dito kaya naman ginawa niya ang iniutos nito sa kanya. Nang makalapit na siya sa tabi nito, muli siya nitong hinapit sa bewang niya. Everyone, meet Lady Cassandra. I want you all to respect her like the way you all respect me. Anito, nagsiyukuha naman ang mga ito sa kanila ni Sian. Lady Cassandra. Wala siyang maintindihan sa lahat. Ang nasa isip niya yung pagkakabisa ng gagawin niya mamaya. May babaeng lumapit sa kanya at may iniabot sa kanyang mic. Kaya naisip niya, ready na ang lahat. Nilingon pa niyang pianist na nasa stage at tinanguan niya ito na sinagot din ng tango nito. Sian, is it true na birthday mo ngayon? Bulong niya sa binata. Tiningnan siya nito bago tumango at muling humarap sa mga taong nandoon. I have a gift for you. Muling bulong niya dito. You can give it later. Ganting bulong nito sa kanya. No, it has to be now. Matapos ang bulong niya na iyon, siya namang simula ng pagtugtog ng piano. Inalis niya ang maskara na suot at pinakatitigan ng binata. What are you doing? Sigmat sa kanya ng binata. This is my gift. Hope you like it. Nakangiti niyang sagot dito. Ngayong gabi, sasabihin niya kung anong nararamdaman niya para sa lalaki. Bahala na pagkatapos ng gabing ito, basta masabi niya ang gusto niyang sabihin dito sa pamamagitan ng isang awit. Dala ng bawat lyrics ng kantang kinakanta niyang iyon, ang totoong damdamin niya para dito. Sana nakikita nito sa kanyang mga mata ang gusto niyang sabihin. Araw-gabi, tanging si Sian lang ang naiisip niya simula na makilala niya ito. Simula nang angkinin siya nito. Buong pagkatao niya maging puso niya nakuha na nito. At sa tuwing kasama niya ito, wala na siyang ibang nasa isip kundi
ang ikaliligaya nito. Nais niya ngayong gabi malaman ni Sian ang tunay niyang nararamdaman. Hindi man niya masabi ng buo pero gamit ng kantang ito, malaman sana ni Sian ang nararamdaman niya. Ang kantang Araw-Gabi.